good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Nights at Sharp. So, ito na yung update sa mga propagation natin ng mga Nepenthes seeds. So, yung unang-una na tinanim natin ay ito. Nepenthes Hatenwaro. Ngayon, ganyan na itsura nila. Ang masaya lang dito, no, kahit mabagal siya lumaki. No, kahit mabagal siya lumaki, considering na highlands to at hindi siya ganun kadali, no? Hindi siya ganun kadali alagaan sa outdoor, no? At nagkukumpara ko siya sa pag-aalaga ng Raha or Edward Chan, no? Kung kukumpara yung yung difficulty so mahirap talaga, pero dahil seed grown siya, ayun nabuhay Hindi natin alam kung hanggang kailan yung tatagal na itong seeds na to, pero sana hanggang sa huli palaki natin sila as full grown na halaman. So ayan ang advantage kapag lumaki sa growing condition mo from seeds, dahil sanay sila sa sa area mo, no, sa klima, no, sa init, sa hangin at sa medium na ginamit mo. Kasi itong ating barrow din to. Siguro 2-3 linggo yung pagitan nila or isang buwan. Maganda kasi nasanay sila sa ordinary medium like sphagnum moss and perlite, no? Kasi usually pagka big plants tapos atin barrow, syempre lalagay mo yan sa best medium dahil hindi ganun kadaling alagaan niya. So ang mamahal pa naman ng growing medium yan, umaabot ng hindi lang libo, couple of thousands, no? Yung pagbibili ka, halimbawa Kanuma or Akadama na mga galing sa Japan or mga high grades, no? So medyo may kamahalan talaga. Pero yung sulit naman pag kayo nang ginamit mo, dahil mas mataas yung chance na mabuhay siya dahil natural yun sa kanila na doon nabubuhay. So ngayon na napakabuhay tayo sa sphagnum moss lang, tingnan natin kung ano magiging struggle natin sa mga susunod pang araw. So eto, nung binidyo ko last time, wala pa siyang mga picture na mga nakikita. Ngayon, meron na. Actually, patubo na yung pangalawang picture nila. So ayan o. So pagka ganito pa kaliliit, lagi niyong tatandaan, kailangan talaga alagaan niyo yung medium. Huwag niyo hayaan na mapanis or magkaroon ng algae yan. Kasi once na mag-umpisa yung algae dyan, ayun ang babawas na malaki sa mga propagation nyo ng seeds. Ito naman yung alata na propagation natin. Ang maganda pagka lowlands, ang bilis nila lumaki, no? So mas nauna to, pero tingnan nyo yung itsura, difference nila. Halos magkasing laki, pero pag tinignan nyo na maigi sa picture nila, 2-3 na yung mga picture nito. Kasi lowlands no? Hindi ko alam kung anong magiging itsura ng alata na to paglaki. Pero sabi nung pinakita naman niya yung mother plant so red. Pero ngayon tingnan niyo, kahit red siya, green na green puti nga yellow. So tama talaga, kasi itong atin barrow ganun din naman ang kulay, no? May pula yung iba naman yung lead ay stripe. Pero yung mother plant nito, yung stripe ang mother plant nito, ang lead ay stripe. No, so magandang atin barrow yung mother na ito. So pare-pareha sila. Pero yung isang atin barrow natin, red yata, no? Red yung kulay. Actually, meron ako doon na medyo good size na natin barrow. No, nakuha natin doon sa nag-quit na na nag-aalaga. So sana mabuhay ko, pero medyo alanganin unang araw pa lang medyo nag-decline na yung health niya. Kaya ayun, na lang charge to experience. Kailangan talaga high humidity pag nag-aalaga. So ayan, no, so pagka mga talaga highlands, no, hindi hayaan nyo na hindi ganun kaganda yung itsura, may plastic. Pero ayun yung dahilan kung bakit nabubuhay natin yung mga galing sa highlands, no? Hindi naman talaga super highlands like Tagaytay. Kaya nga lang, ang lugar nila puro puno sa paligid. Talagang humid talaga kumpara dito. Tsaka malamig, no?
At dito mainit. Humid naman dito pero mainit. At ang bilis matuyo dahil hangin no? Wala namang plastic sa ilalim So tingnan nyo yung itsura ng mga tinanim namin ni Mrs. Okay rin naman, di ba? Pero kumpara sa nagde-decline talaga yung health nila. Merong may picture dyan. Ito yun Ito yata. Ay, sorry. Ang gulo ng kamay ko. Ayan, di ba red? Di ba? So, hindi na muna natin out yan. Mas maganda makuha nyo ng buhay. Kesa ako naman yung nyo, na namatay agad sa inyo. So, may mga iba na excited kumuha pero alagaan ko muna. Mas maganda na sa akin ma-dead stock kesa sa inyo kasi hindi mura yun no, so ito naman yung nabili nating ibang mga green monster. Hindi sa green monster to. Green monster ba to? Saan ba to? O ba nabili to? Tagaytay rin to Green monster nga yata. Ay, basta. Kalimutan ko na. Sorry So, ayan. Ito yung beige na red pero naging green dahil nasa arawan siya. Red yung traps na yung mga na ito, leaf. Ito naman yung green na medyo malalaki. Pag green kasi, ang bilis lumaki ng mga leaf niya. So, hindi ko na maiangat kasi natabunan na ng mga leaf ng ibang picture. Pero ayun lang naman, ito mas malaki yung leaf niyan kumpara dun sa isa. Tapos ito, seed grown to, mismo sa kanya. Ayun siguro nakuha niya ng seedlings Ito seed grown, sa kanya daw talaga siya yung lumaki na ito. Kaya mas mura natin nakuha to. Pero ang bilis lumaki, no? Pag seed grown talaga matibay. Kaya kung papipiliin talaga ako, mas maganda kung seed grown. Kasi yung tibay niya, hindi mo talaga hindi mo talaga matatawaran yung tibay ng mga seed grown. Ito, seed grown to mga to, galing kay Sir Roselo. Tingnan nyo, kahit putulin mo yan, na parang grapes. Tutubo at mas marami pa. Iba talaga pag seed grown. Kaya yung tibay talaga nandoon. Ito seed grown rin to pala, no? Galing naman to doon sa nagpaalaga sa atin. Sabi ko sa kanya, kunin mo na to mga alaman mo dito, no? Sabi niya wala pa akong space, lilipat pa sila ng bahay. So dito muna. Habang wala pa, paramihin natin para makakopy tayo ng ilang propagation bago maibalik. So ayun ang mga no? Advantage and disadvantage. Ang seed grown lang, napakatagal lumaki. Pero syempre, di ba, ang masterpiece nga, yung isang magandang bagay, it will take time talaga. No? So, pagka mabilis mong nakuha, hindi ganun ka. Una-una, hindi mo alam kung paano alagaan. Tulad na rin ba na itong mga to. Although may idea na ako dahil may Google naman, pero ano ba yung technique na ginamit niya dyan? Hindi ko naman siya pwedeng kulitin dahil may trabaho na nga siya ngayon. So, alagaan natin as intermediate highlands dahil yun naman talaga sila. So, at iba pa pala ito. Yung katatanim lang natin na trungkata red and Rove Country, may germination na. Hindi man marami, pero damo ba yan or germination? Ayan. Hanapan natin ng medyo mas malinaw. Ito. Yung hindi pa masyadong nakalamas. Saan ba siya? Nasaan ka? Wait lang Ayan, nandito. Ayun. Nag-uumpisa na mag-germinate yung dulo na green sa gitna. Ayan. So, hindi nyo masyadong napansin yun. Hanapan ko kayo ng mas maganda sample. Ito. Dito. Ito ba yan? Tama ba yung sinusumo ko dito? Bukod dyan, meron pa dun sa gilid. Ano pa yan? Ito. Ayun. Ito pala.
Sorry ang gulo Ang gulo ng camera. Ang gulo rin ng kumukuha. Ayan. Ayan yung mga first sign na nag-germinate na sila. Which is a good sign. No? Na may mga good pa rin tayong mga seeds na itanim. Dito sa mga iba, siguro abutin niya ng mga 6 months bago ko taniman uli ng bago. Kasi sayang baka mabuhay pa. So, ito naman sa mga propagation natin ng mga sundews. Ngayon lang natin naalagaan. Sa iba kasi matagal sila nag-aalaga nito. Yun nga lang, hindi talaga sila, yung iba hindi nagsishare kung paano alagaan. No, siguro dahil through division lang ginagawa nila or talagang secret talaga nila yun. No, pero ito yung no, yung experience ko sa maging successful tayo sa propagation na itong Drosera petioles na common lang naman to pero nakakatuwa dahil ngayon lang rin ako naging successful sa propagation nito. Samantalang dati meron akong na-acquire din na ganito hindi naman naging successful siguro dahil time na yun tingin ako ng tingin. Ito naman halos napabayaan ko na. So ayan, successful na ngayon siya. Nag-propagate siya. Nag-germinate pala. Ayan diba? Ayan, meron pa doon, ang dami. So, dito naman sa Capensis Narrow. Ayan, meron na rin. At ito nga, ang lalaki na ng ibang ayan diba? So, ayun yung mga update natin sa ating propagation last time. At ito naman yung update sa niripat natin na contaminated na bote. Hindi ganun kaganda, no? Kasi nga, contaminated siya. Kaya, inisip ko nga, dadagdagan ko na ngayon. Pero hindi na contaminated. Ito ng mga medyo malalaking size. Nandiyan sa dulo. Itong 246 na bote na yan. Tanim na natin. Sama na natin dito. Lalagyan ko na lang ng live sphagnum. Hindi pa ako makabuelo para itanim lahat to dahil sa totoo lang ay gusto ko pa silang lumaki. Ayun, may mga space pa kasi sila Ayun, hindi pala kita sa camera. Ayan. Yung iba naman sobrang dami na. Ito sulat na ito. Kaya gusto ko na rin silang maitanim at medyo may size na. Diba? May mas malalaki pa dyan. Ayun, parang pag nilabas mo pwede nang pang barugan Ayun ito po. Diba? Lalaki na. Ito ang dami naman. So anyway, salamat uli sa panonood ninyo at nasamahan nyo ako. Merong dito kakaibang picture. Hindi yan unique kumbaga yan. Naipit kasi yung kanyang o baka magbago pa yan pagka tumagal. So, ewan ko ba't hindi nagpicture sa kanya tong iba dito or dahil po-propagate pa lang niya o dahil hindi nga niya naalagaan dahil may work na siya. Kasi healthy naman yung mga plants healthy naman pero wala mga picture gaano. Itong iba mayroon, itong maliliit. Pero yung malalaki wala. Ito, merong ito maliit lang rin ito So ayan. So tsaka na natin i-ID yan pagka mag-picture kasi mukhang mali yung pagkaka-ID niya. No? So ayan. Muna natin, pag-picturein muna natin na medyo malaki-laki bago natin pangalanan. Kasi siya rin naman nakakaalam ng pangalan yan. Pero sa tingin ko nagkamali siya ng ibang level dyan.
So, yun lang muna. At ito naman yung update pala. Ang ganda na nung ano pala, oh. Tingnan natin. Ang ganda ng sarasinya. Bira na ako magsarasinya ngayon kasi nadala ako dati. No, namatay yung mga sarasinya ko. Pero mukhang nakuha ko na naman ngayon yung paano alagaan yung sarasinya na okay siya. Sa sarasinya, sa totoo lang, ang hirap na hindi kayo gagamit ng pesticides kasi lapitin talaga to ng peste. Ay, hindi ko pala napapakita. Ayan. Lapitin sila ng peste, lalo na yung mga purpurea na medyo malalaki na. Ewan ko kung matamis ang ugat nun para sa mga langgam, pero pinupuntahan ng langgam yun, doon tumitira. Tapos nag-aalaga sila ng mga, yung waxy na mga aphids yata yun, or anong tawag doon? Yung parang maalikabok na, na puti na. Kalimutan ko na yung tawag. But anyway, kailangan nyo talagang lagyan ng pesticides para mamatay yung mga yun. Ganda ng kulay na ito. Wait nga lang, labas natin. Puti siya na may yun ang red. Siguro dahil natapat siya dun sa mainit na parte ng growing area. Wait lang, pakita natin. Kasi puting-puti ito na na-receive ko maganda rin naman pailaw ng may-ari na ito. Yan ang ganda. Ito po. Ito yung malaki, bago. Nagpupula rin pala siya. Akala ko puti lang tsaka green. Ang ganda rin Pagka kinaloob ng Panginoon mag-a-add tayo ng mga sarasinya. Mag-alaga ulit tayo. Magandang sarasinya. Kaya lang, yun nga, nakaka-trauma pagka ang ganda nung mga purpurea ko dati. Sobrang siguro sa Facebook na nabati. Na peste. Tapos pag napepeste kasi, ang technique, wag niyong galawin ng gusto. Ako naman, ewan ko ba. Pandemic kasi noon, kaya ginalaw ko ng gusto. Binrush ko pa yung ugat. Tapos pinagputol-putol ko pa, parang na-chop-chop sila kasi nga sabi ko ipopropagate ko na lang dahil nga ayun, nandun na kumbaga na-brush mo na. Pinropagate ko yun, naubos. So pagka may mga pest ang advice ko sa inyo, sakto lang, no? Huwag nyo masyadong tanggalin nyo talaga yung pesto, pero hanggat maaari wag nyo lang i-divide. Pag meron nyo kagagaling na sa peste, magre-recover pa yun, pinropagate mo, diba? So ano magiging nun? Kumbaga hindi pa nga siya nakaka-recover dun sa peste na tapos hinati mo agad, diba? Parang parang nabinat yung halaman. So ito, tulad na ito, tignan nyo, may pest, diba to? Parang wala, ito. Pero nung pinropagate ko siya, hindi ko na siya, nung dinivide ko siya, hindi ko na siya pinutol yung rhizome. Division lang nung kasi may mga magkakaseparate na ng mga plants. So, kaya ko siya pinagtatanggal. So, ito naman, update doon sa puting na-acquire natin na plants. Na Venus flytrap. Okay yung kanyang new growth. Pero, ayan, dahil nga, nabawasan siya ng rhizome, normal na mag-itim-itim talaga. Ito, nakatanggal na to. Ito itong isang isang piraso na yan. So, nung tinanggalan natin, nagkaitim na 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi siya ganun kakatuwa na makita. Pero dahil naman tinanggalan natin, lumaki yung mga growth niya sa gitna. Pero hindi na ganun kaputi. Ang sabi sa akin, sa nagbenta sa akin ito, bago ko na dumating dito, sabi niya, sir, pagka nagputi yan, dire-diretso na. So, hintayin natin na magputi uli. Pero puti na rin naman yung gitna. Kaya lang hindi pa ganun kaputi. Ayan, green pa. May pagkaputi ng kaunti. Tapos itong iba, hindi ko pa ginagalaw. Hindi ko pa ginagalaw kasi palaki muna natin. Tsaka natin i-propagate.
Ayan, so tama na muna tong video kasi may mga order tayo ngayon sa Shopee. Kasi kasuhin muna natin. Kung may time pa mamaya, tsaka tayo mag-update doon sa ibang mga plans natin. O, di ba? Ba't di po ito ina-out? Nakakatawa pa kasi panganoorin. So, yun lang. God bless sa inyo. And bye-bye.